We'll do a recap kung ano napag-usapan natin so far. Yes, we have already talked about the muscular system. Ilan bang, if you remember, ilang muscles mayroon na isang adult? How many muscles are there? Hello? 604, sir. 604. 604 or 640? 140. 640, sir. Sorry. Tapos yung muscles, yung bones, ilan yung bones mayroon ng isang adult? 206. 206, sir. 206. Okay. Ano ang muscle na matagpuan sa dibdib ng isang human organism? Sige nga, tingnan natin. Sternum. Oh. Muscle? Ang muscle. Pectoralis po. Muscle? Ha? Pectoralis pala. Ano po? Pectoralis major. Pectoralis. Ano? Pectoralis major. Kung may major, merong No. may minor. Ayan, yung mga tandaan natin. Pag may major, may minor. Ano yung tila parang pandesal sa tiyan ng isang musculado mama? Rectus abdominis. Oblique po. No. Ay. Yung parang pandesal. Abdominal muscles. Yun nga, rectus abdominis. Yan yung katawagan yan, ha. And then hindi ko na mention, pero ang isa sa pwedeng itanong sa exam sa DOHI or ma-mention sa exam ng DOHI ay ang longest muscle. Kung may longest bone, which is the femur, ano naman ang longest muscle? The longest muscle is, ito yon, sartorius. Yan yon, mula sa bewang hanggang sa may bandang sa lower leg. Yan yung sartorius. Yan, tandaan natin, ha. Yung tinatawag nating binte, yan ay gastrocnemius, pero yung tinatawag ng muscle sa bandang lieg, ang tawag dyan ay yung nakaganon, nalited. Sternocleidomastoid. Yan. Okay, so yun yung mga latissimus dorsi, yung sa tagiliran, yung korteng saranggula sa likuran, trapezius, ayan, yung muscle ng ball joint, deltoid, and then yung nakaulbong muscle sa harapan, anong tawag niyan? Biceps o triceps? Yung sa harapan? Biceps, sir. Biceps. Yung sa likuran? Tricep. Triceps. Triceps. Yung sa harap is bicep, yung sa likuran ng upper arm ay triceps. Ayan po. And then yung sa gluteals, ilang pirasong gluteals, ilang bahagi ang gluteals o yung glutes? Dalawa. Dalawa o tatlo? Tatlo. Gluteus minimus, gluteus maximus, gluteus medius. Yan po yung iba't ibang muscles o muscle na kabahagi ng gluteals o ng glutes. Ayan. So, yung muscle sa bandang harapan natin na 4, ano yon? Anyone? Ano yung 4 na muscles na yan na sa harapan ng upper leg? Ang tawag dyan ay quadriceps. 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 Quadriceps, yeah. And then, ano yung bumubuo ng quad na yan? Rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, and vastus lateralis. Yan yung mga quads. And what else? Ang sa likuran naman yan, ang opposite ng ating quads o ng quadriceps ay Hamstrings. Yan na yung mga tandaan natin. Okay.
So this time today, we are going to move on sa ating pangatlong organ systems na pag-aaralan. Ito yung tinatawag nating integumentary system. Ano ang integumentary system, anybody? Ano ba ang integumentary system at ano yung nagagawa ng integumentary system sa katawan ng tao? Game. Volunteer. What is integumentary system and what are its functions? Major functions. Give me at least mga 3. Pwede ako magsagot, sir? Sige. Nakikiusap tuloy. Sige, May. Sige, May. Integumentary system, it is composed of the skin, sir. The largest organ system of the body. And then, ano yung functions niya? Ano nagagawa ng It is the integumentary protective covering of the body, sir. protective covering? Yan isa sa mga functions niya, no? Sige, tuloy tayo ha. Salamat, May, sa iyong input. So, this is the skin and yan, tulad nung nabanggit ni Christian May kanina, this is the largest organ of the body. Kasi ito yung bumabalot sa buong katawan ng tao. No? From head to toe. Binalot po niya, no? ng ating pong integumentary system. What else can we find here? Ang functions niyan ay number 1 is to help protect or provide protective covering all over the body. So protection from what? Protection from outside elements, no? Kaya yun po yung ano po niya, yun po yung kanyang pangunahing gawain. Ang sumunod ay pinipigilan niya yung pagpasok ng mga harmful microorganisms, no? Or any disease-causing organisms. Yun po yun. Kaya kailangan po, mahalaga po na intact po yung ating pong integumentary system para hindi makapasok anumang mga harmful microorganisms. Because later on, in our study, we'll find out that not all organisms are bad. No, not organisms are harmful. There are some organisms that are helpful to our body, and there are some organisms even help fight diseases, yung mga ibang microorganisms na pwedeng sumira ng ating katawan. Okay, so yun po yung tandaan lagi natin when it comes to the integumentary system or the skin. Karagdong po niyan, pinipigilan niya yung pag-agas ng body fluid. Remember, yung katawan natin kailangan may na-maintain siyang body fluid, no, para or yung liquid o yung water para manatiling seamless yung operation, yung pagkilos sa ating katawan. At ang sumunod naman ay ang isa sa mga pangunahing gawain ng ating integumentary system ay para i-reduce yung harmful effect, yung mapanirang epekto ng ultraviolet radiation. Saan natin makukuha yung ultraviolet radiation na yan? Nakukuha niyo ba sa puno ng kahoy? Sa sunlight, sir. Sunlight, sir. Oo, makukuha natin sa sunray, no? Sa sunlight. Ayan. Yung galing sa sun, yung galing sa araw na ray, yung sunlight na yan, ano yan yari, hindi lang yan nagpapakyut. May nakakasira din po ng katawan ng tao po yan, no? Kasi may kasama siyang ultraviolet ray o ultraviolet or UV radiation. Nakakasira po yan. Kaya ang ginagawa ng ating katawan ay nagpo-provide siya ng protective layer. Ibig sabihin ng protective layer, ito yung kumukontrol ng daloy po sa ating katawan ng mga UV rays. Although to balance everything, to balance things, kailangan din natin ng sunrise, no? A sun ray. We need that. No? In particular, what time of the day? Sa anong oras kailangan natin na magkaroon tayo masagap yung ganong klaseng sunlight?
Sa 7 umaga. to 8 sa umaga, sir. Gabi? Sa umaga 7 po. to 8 sa umaga. Yan, 7 to 8. Lalo na kayong mga ina, mga nanay, alam nyo yun, kailangan yan, di ba? Pagka sa umaga, nilalabas nyo dapat yung anak nyo at ini-expose sa araw. Huwag nyo lang dadalhin ng bandang alas 12 ng tanghali, no? Susunog yung katawan ng baby nyo. Okay, so that's in the morning, no? Beyond that time, pag lumagpas na ng mga 8 thereabouts, ano na po 'yon, no? Maaring may kasama na po siyang harmful na UV radiation. Ayan. Ano po yung iba't ibang layer ng ating balat at kanyang mga components? In this illustration, in this image, we can see that there are 3. Tatlo po, no? Tatlo pong skin layer. Pag sinabing layer, yung kanyang antas. Ano yung unang antas? Yung outer layer, ano yung tawag doon? Epidermis. Epidermis, sir. Ang tawag doon ay epidermis. Okay? Ang sumunod, underneath, this is the epidermis, yan pong outer layer. Ang sumunod po, ang tawag po niyan ay dermis. And then, down below, yung tinatawag natin na hypodermis. No? So, yun yung tatlong layer, ha? Epidermis, dermis, and hypodermis. Question. Which among this layer is called the true skin? Ano yung totoong balat? Dermis, sir. Yes, dermis, no? Bakit siya dermis? Paki-explain mo nga paliwanag mo nga, Christian May, bakit dermis? Go. Bakit dermis ang itinuturing natin or tinatawag natin na true skin? Bakit hindi epidermis? Kasi yung epidermis, sir, yun yung thin layer po sa outside po ng skin. Ito yung protection lang po. So, ma-exfoliate po siya, sir. So, yung totoong skin po is the dermis. Okay. Yes. Tama po yung sagot mo. Kaya lang po, yan, tulad ng sinasabi po natin, kung mapapansin po ninyo, di ba, pagka isang araw hindi kayo naligo, or after naligo, the following day, no, sunod kayo maliligo, pagka nagbimpo kayo, di ba, minsan nakakamot nyo, bakit parang may libag. Ayan. Kasi yan yung dead cells. Yung dead cells na yan yung naaagnas, agnas mong term, natatanggal. Yan. Kaya nga yung sinasabi dito na po yan, no? Na hindi yan totoong skin kasi ang totoong skin na underneath the epidermis. The epidermis, as time goes by, as hours goes by, as days goes by, naging alibag yan. Ayan na po, dead cells na po yan. Kasi alam niyo ba na sa bawat taon, within 365 days, ang bawat tao daw, ayon sa mga experts, laging bago po yung kanyang yung kanyang yung kanyang tawag nito, yung kanyang balat, yung kanyang skin. Bakit kamo? Kasi yun nga, tulad ng sinasabi po natin, nag-i-exfoliate po yan, no? Pinapalitan po ng bagong cell at yung cell na yan, yung skin cell na yan nagmamature hanggang sa yun, natatanggal. Parang parang balat ng ahas. If you notice, di ba? Habang tumatanda yung ahas, di ba, nag-skin off yan. Nagpipeel off yung balat niya. And then, mayroon naman siyang bago na namang balat. Okay? So the one that's peeled off, ika nga, naaalis, yun na yun, no? Ano na yun? Dead na yun, no? Dead skin na tawag doon. Okay? So, ayun. Now, let's take a closer look at what we can find here sa kanyang sa epidermis. So, this is considered to be the upper layer or outer layer or superficial layer of the skin composed of melanin and keratin. Okay. Ano po ang melanin? Ang melanin ay bahagi ng balat na napupudos sa
sa buhok, sa mata, sa skin, nagpuproduce, ng pigmentation sa buhok, sa eye, at saka sa skin. Pag sinabi natin pigmentation, what does that mean? Ito yung nagbibigay ng tone ng balat. Ito yung nagbibigay ng light tone ng balat or ng dark tone na balat, things like that, no? Kaya ang sabi nga po, the more melanin you have, the darker your skin would be. Yan. Kapag tayo ay medyo maitim, ibig sabihin no, mas makapal yung ating melanin, no? Yung nagbibigay ng ng uri ng pigmentation ng ating balat. Now, if you notice also, kung titingnan po natin sa mga lahi, bakit yung mga Caucasians mapuputi? Mapuputi sila. Yung kanilang tone ng skin, mapuputi. It's because manipis yung kanilang melanin. Okay? Whereas yung mga Africans, ang sobrang kapal ng kanilang melanin nila, kaya yun. Ganun po yung kanilang kulay. Dark yung skin. Ayan. So it all depends on the number or the volume of melanin a person has, kaya na kung saan ay nagkakaroon po siya ng kanyang pigmentation that sometimes becomes light and sometimes becomes darker. Kaya yung iba, di ba, pag gusto yung magpaputi, yun yung yung ginagamit yung sabon para mas pumuti. Yung meron pong glutathione. Yan. Collagen. Okay? So this chemicals, what it does is, anong ginagawa niyan? Para maging effective po yung mga gluta na yan. Pinipil off niya yung mga melanin. Okay? Kaya nga pumuputi. The problem there is, kapag maputing-maputi na yung ale, sa tingin mo ba is, mai-enjoy niya yung araw? Hindi. Hindi na, sir. Hindi. Bakit? Kasi manipis ng kanyang melanin. Ibig sabihin nun, susceptible na siya ng UV rays. Kaya nagtatago yan. Hindi yun sa ayaw niyang umitim, kung hindi nakakatakot yun kasi madali siyang dapuan ng skin cancer. Kasi manipis na yung kanyang melanin. No? Hindi yan, it's not meant to be doon sa ating sa ating tropical na environment na maaraw, mainit. Lalo na sa Jensen, no? Humid. Kaya yun yung downside ng mga kababayan natin na gumagastos ng libo-libo para pumuti. Kasi ang downside niyan is mas susceptible sila sa skin cancer. Kasi manipis po yung kanilang melanin sa balat at they are easily affected, no? Kapag may dumapong mga harmful na ultraviolet ray na galing sa araw. Kaya yung iba, kahit ang galing tapat, nagja-jacket, no, naka-hood, kasi takot silang ma-expose sa araw. Next. Ano naman yung keratin? Keratin is a type of a protein that helps form the tissues of the hair, the nails, and outer layer of the skin. So, saan natin siya matatagpuan? Sa ating buhok, sa mga kuko natin, yan po, at maging sa outer layer of the skin. Ano po yung ginagawa po niyan? Ano po yung function po niyan? Anyone? Anybody? Kung ang melanin ay nagbibigay ng pigmentation, ano naman si keratin? Anong ginagawa ni keratin? Sige. Christian May, anong ginagawa ni keratin? Anong function niya? Sige, go. Waterproof protein po siya sa sir, sa skin. Nagbibigay ng Protein po. okay. Tumutulong siya doon sa number 1, support sa skin, no? Para
mabigyan ng dagdag suporta yung ating balat. And then, pagka may mga sugat-sugat sa atin, tumutulong din siya magpagaling ng mga sugat na yan. Okay, and it helps also make the nails and the hair healthy. Yan po yung nagagawa po ng ating keratin. So we have here the two elements ng skin na major, no? We have the melanin and the keratin. Now, let's take a look at the dermis. So kanina, sandali, lumagpas tayo. Later we'll have a better illustration, no? Dito po, ito yung ating dermis. As we said, the dermis is the true skin. No, ito yung inner layer ng ating balat. At ito ay kung saan kinabibilangan ng mga iba't ibang mga glands, no? Mga glandula. Ano po yung mga glandula na iyon? We have the sweat gland, we have the oil gland, and even the hair follicle, and also the blood vessels. So diyan ano po yan? Yan po yung highway ng ating pong blood vessels. Ano po yung blood vessel na yan? We have the artery and the veins. Yan po yung daluyan po ng ating mga dugo. So kapag tayo pinagpapawisan, sino po ang may kinalaman doon? Kapag ang isang individual ay pinagpapawisan? Sweat gland, sir. Yes, sweat gland. Bakit nagkakaroon ng pawis? Oliver, bakit nagkakaroon ng pawis? Due to sir, muscle activities. Okay, body movements, no? Pagkilos, or dahilan po sa mainit na environment. O ang ating balat, kailangan mayroon siyang nami-maintain na body temperature. Kapag na-overheat na yan, kailangan yan papakalmahin niyo yung balat. Otherwise, it will cause some internal problem sa katawan ng tao. Kaya yun, gumagana ngayon si sweat gland. Anong ginagawa ni sweat gland? Sa utos ng ating nervous system, ang gagawin ni sweat gland, maglalabas ngayon siya ng liquid. Maglalabas siya ngayon ng tubig. Maglalabas siya ngayon ng cooling agent. Yan, para ma-neutralize yung init. No? Kaya kung titingnan natin na maigi ang ating balat natin, yung pores, di ba yung skin pores natin, kapag mainit, bumubuka ka yan. Kaya madalis lumabas yung pawis. Tama ba yung term, bumubuka ka? Nag-open. Parang masagwang pakinggan yung buka ka, no? Nag-open yung pores. Pero kung malamig yung panahon, what happens? Yung pores nagsasara, no? Nagsasara 'yon. Ano bang term niyan? Ayun, nagko-close yung pores na 'yan. Ngayon, kung matindi yung ating nararamdamang lamig, what does the skin do para mapanatiling tama yung yung init na kailangan ng katawan ay napuproduce? Kasi maginaw yung panahon no? Ako pagka sa gabi, kailangan minsan nagme-medyas na ako. Yan daw, yung ganyan daw pag senior citizen na. Kasi lamigin no? Pero kung normal processing ng ating katawan, ng ating integumentary system, kapag sobra na yung ginaw, what does the body do? Nag-create siya ng shivering movement, no? Ng panginginig. Yung panginginig na yan sa ating balat, yun yung cause ng nag-a-add siya ng heat, nagpuproduce ng heat. Bakit kamo? Para ma-maintain ang 37.5 degrees centigrade na body temperature. Okay? Ulitin natin. Kapag mainit ng panahon, ang ating sweat gland, tulad na sinabi ni Oliver kanina, nag-open ng pores and then lumalabas yung pawis. Pero kapag malamig ang panahon at sobrang lamig ng panahon, yan yun, no? Kailangan manginig yung natin, no? Nagkukos ng panginginig yung ating skin para magkaroon ng heat, magpuproduce ng heat na kinakailangan upang ma-maintain natin ang normal body temperature na 37.5 degrees centigrade.
Ayan. Sir, may tanong po. Go ahead. Sir, hindi po ba bumababa ang body temperature ng pagka malamig? Yun nga po. Kaya nga kailang ibalanse. Okay? Nag-high po eh. High po na yan. Kailang mabalanse. So paano po yung balance na anong gagawin po yan? Kailangan mayroong shaking movement. No? Kaya tayo nanginginig. No? Pagka tayo ay nanlalamig. Anong Salamat, purpose po yan? Is para, yung atong sinabi natin kanina, tulong po siya para ma-maintain po yung kailangan natin na body temperature. Okay? Otherwise kapag manangkiling matagal na malamig yung katawan natin, bumaba yung ating body temperature, yun magkakaroon ng magkakaroon ng problema sa ating internal organs. Kaya kamakailan lamang that was last year, no, yung aking ina, si Mami Mila, LMT rin po yung si Mami Mila, umattend siya ng isang conference at yung inattend niyang conference, yung venue, sobrang lamig. Pero kasi kailangan siya umattend, hindi siya lumabas. So tiniis niya lang po yung lamig. Kaya nagkaroon po ng effect sa kanya yon, no? Nagkaroon po nagkaroon siya ng ng panghihina, ilang araw yun, nanghihina siya talaga totally. Kaya delikado po na ma-expose tayo sa environment na sobrang lamig. At her age, hindi niya na kaya yung kanyang panghihina, hindi na kaya mag-produce ng heat na kinakailangan ng katawan. No? Kaya nga sabi ko nga sa kanya, she should have left the venue already. Kasi mahirap na eh. No? Pero hindi niya kasi naintindihan yon, kaya yun pa rin, nakumupo lang siya doon ng buong maghapon sa loob ng napakaginaw na environment. Kaya it's quite dangerous for women like her. No? Ang kanyang edad is, si Mami Mila is close to 80 na siya. So mahirap po yun. Mahirap po. Kung mga bata-bata pa yan, kaya pa yan. Kahit na maginaw, kaya yan. No? Manginig ka lang ng konti, nagpuputos na siya ng hit na kinakailangan. Okay. So yun po yung matagpuan po natin. Ulitin natin sa dermis. No? You have here the sweat gland, the oil gland. Ano ba daw yung oil gland? Ano yung ginagawa ng oil gland? Kung si sweat gland nagpuproduce ng pawis, si oil gland ano naman ang pinuproduce niya? Siyempre, oil. Moist po yung skin, sir. Yan. Okay? Ang ginagawa niya, tumutulong siyang gawing moisten. Tama ba? Moisten. Namomoist. Pag ibig sabihin na moist, nagkakaroon siya ng nagiging because of the oil na na-produce niya, nagiging anong Tagalog nun? Sa Bisaya, anong tawag ng nagmo-moist? Para siyang di ba? Lumalambot, no? Po. Yan, no? Smooth po yung skin, sir. Oo, smooth yung skin. Okay? Why is that? Kasi kailangan yun nga, ito sinasabi nga natin, na tumutulong din po siya para ma-neutralize yung whatever body temperature, the heat, no? Pag sometimes extreme heat, yung atin na-expose tayo sa extreme heat, yan, tumutulong. Dalawa yan ha, it's the sweat gland and the oil gland. Okay, so, kabilang din sa ating dermis ay yung hair follicle. Ito po kung saan ay parang ito yung pinakaugat ng ating mga mga hair, ng mga buhok natin. And of course, yan, tulad na banggit natin, nandito dumadaloy din po yung mga blood vessels, no? Sa color code ng blood vessel, pagka ang color ay red, what does that mean? Ang kulay po ng blood vessel, blood vessel ay kulay red. Anong ibig sabihin nun? Ito ay artery. Artery yan, no? Pag blue, normally yan yung vein. Pag sinabing artery, ang dugong dumadaloy sa tubo na to, no? Is a tube. Yung blood vessel ay ito po yung tinatawag na oxygenated. Oxygenated meaning ito ay may kaakibat na oxygen, and of course kasama na rin yan yung mga nutrients
kasama na rin yan yung water, yan, dumadalo yan. And where does it go? Where does it go? Sa capillaries. Capillaries. Pero ano yung pinaka-destination ng ating blood vessel? From the blood vessel to the capillaries, it is the cell. Ayan. Yun yung pinaka-end product. Yun yung kanyang pinaka-client. The cellula, the cell. Ngayon, pagtagos nung blood na yan doon sa cellular level, di ba? Nagkaroon ng process and then nagkaroon ng waste. So what happens to the waste? The waste product, hahatakin uli yan ng ating dugo. Yan yon. Dadaloy siya dito sa blue na to, which is the vein. And what does the vein do? It brings back the what? Deoxygenated blood. Oxygenated. O, pag sinabing deoxygenated, ibig sabihin yung bahagi ng dugo ng tao na wala ng oxygen at karay-karay na niya yung mga carbon dioxide. Karay-karay niya na yung mga harmful na mga toxins na kailangang ilabas sa sistema ng katawan. Yan. Where does it all happen? It happens here at the dermis level. Yan. So here, we can see, sabi nga dito, the dermis is the lower, thicker part of the skin, composed of the blood vessels, we have mentioned earlier on, the sensory nerve endings, sebaceous glands, the sweat glands, and the adipose tissue. Nerve endings. Yung nerve endings na yan yung wala dito sa ating illustration. Yung nerve endings na yan, as the name implies, ito yung dulo ng mga nerves. No? Ito yung mga sensory receptors. Ito yung mga nakikiramdam. Ito yung nag-i-stimulate, yung ika nga, para siyang mga receive ng mga taga-receive ng mga impulses. Huh? Yan po yung ating pong nerve endings. Kaya pagka tayo ay nakurot, yan yung takadala dun sa ating nervous system, sa brain natin na nagbibigay ng signal, hope, sandali, may kumukurot, masakit. Yan. Tapos magre-react naman siya. Okay? We'll talk about that later on sa nervous system. Pero suffice to say, nandyan din po yan yung mga nerve endings, no, sa ating mga balat or sa ating epidermis. The next thing that we might encounter here is the word adipose. Ano po ang ibig sabihin po ng adipose tissue? Ito po yung kalimitan makikita natin sa dibdib ng mga kababaihan. No? Adipose tissue or the fatty tissue. Kaya siya maumbok. No? Fatty tissue or adipose tissue. So, ayan po matatagpuan natin ito yung lower layer of the skin. The subcutaneous layer of the skin. Again, we have the epidermis, the dermis, and the subcutaneous. Pero most generally, ang talagang main player ng ating skin ay ang epidermis at ang dermis. Ayun. I think that's all about our discussion on the integumentary. Tingnan natin kung mayroon pa. Do you have any question or clarification? Malit lang po ito. Pero tulad na sinabi po natin, mahalaga po na ma-internalize natin kung ano po ang mga bagay-bagay patungkol dito. Yes, Barbie, go ahead. Sir, Barbie. itanong ko lang po kung... Yes, sir. Itanong ko lang po kung yung massage oil ba na ginagamit, ina-absorb po ng katawan yon. Sinong pwedeng sumagot? I mean, Sige, that's a beautiful question, Barbie. I like that. Sinong pwedeng sumagot? Anong pwedeng sagot diyan? Anybody? na-absorb po ng skin, sir, yung oil, especially yung mga yung VCO, sir.
Ano to, Net? Ang skin yung oil, sir, na ina-apply, sir. Okay. To answer the question ni Barbie, ganito yan ha. Number one, mayroong hindi lahat ng oil pari-pariha o pari-pariho. Okay? Ano po yung dalawang major na difference nung major category ng oil? One is mineral oil, another one is the vegetable oil. Tama? Okay. Mineral oil, Yes, po, sir. extracted sa ilalim ng lupa. Kasama yan o kaklase niyan ng mga langis. No? Kasama niyan o kaklase niyan yung mga crudo, mga gasolina. Diyan galing yung mineral oil. Kaya nga mineral oil. Whereas, yung isang oil naman na plant-based or sometimes even animal-based, no? Although maraming mga advocates ng anong tawag niya? Animal groups na sasabihin nila, huwag niyo naman gamitin yung hayop bilang oil-based. Okay, sige nga, huwag na lang dyan. Dito tayo sa plant-based. Okay, between the mineral oil and the plant-based, sino sa kanila ang mas mineral oil tsaka plant-based oil, sino sa kanila mas friendly sa skin? Plant-based oil. Plant-based, no? Bakit kamo? To answer the question kanina ni Barbie, sapagkat yung plant-based oil, halimbawa yung mga sunflower oil, BCO, virgin coconut oil, yung mga, marami yan sila, di ba? Marami yan sila mga plant-based oil. Ito ay nag-i-exfoliate ng skin. Ibig sabihin yan, pumapasok siya dito sa ating mga hair follicle at tinatanggal niyan yung mga toxins dito at sinosurface niyan. Yan. Kaya ang tawag dyan ay exfoliation. No? Kaya sa exam ng DOH, yun ang paalala ko sa inyo, huwag kayo magdadala ng oil na ano yung tawag doon? Johnson's baby oil. Yan. Yung mga ganyang klaseng oil, meron pa ako nakita, parang baby something oil. Basta po pagka hindi po naka-indicate doon na kung ano po yung instruction po niya galing sa halaman, that means it's a mineral oil. Kaya careful po kayo ha, kasi sabi po ng DOH, we do not recommend that one. Kailangan po plant-based oil kasi mayroon siyang, ika nga sa English, ang tinatawag na nutritive value. Pag sinabing nutritive value, mayroon siyang nutrition at tumutulong siyang i-exfoliate yung cells, yung dead cells. Na? Sabi sinabi ni Joseph Carlo, plant-based na oil. Okay? So, yun lang yung mga tandaan natin sa ating pag-aaral ng integumentary system. Any other clarification or question? Sir, pwede po ba yung lungs ng nyog? Yung nga perfect nga eh. Yung nga yung perfect eh. Kasi sinasabi natin na napakahusay, yung VCO na yan. The virgin coconut oil. Okay? Although, mayroong pag-aaral na ang pinaka-the best the oil na massage is nasa dila ko. Sige nga, banggitin nyo yung mga oil-based na yan, yung mga plant-based na yan. No, sir, di ba po ang virgin coconut oil? Kasi po yun yung langis, yung gata ng nyog na ni-ref, tapos pag nag-frozen na siya, lumalabas na po yung pusa, yung oil. Pero what I'm asking, sir, is yung gata ng nyog na niluto, di po ba langis din ng nyog yan? Yun po ba pwede na rin po yun, sir? Ganito. Culturally speaking, yung mga ninuno natin, yung talagang ginagamit na oil. Okay? Sinusunog yon, tapos yun di ba, yung latik na yon, yung minsan pinang-shampoo pa nga yan eh, di ba? Okay. Ang downside ng ganun kasi, kapag ka ang isang ang langis tawag niyan yung nyug na yan, no? Kinudkod yan, di ba? Saka kapag kaya ay dumaan sa heat process,
sa totoo lang, ayon sa mga experts, nasusunog yung mga nutrients. Yan yun, no? Yeah, that's what I've been hearing, no? Kaya nga, tulad ng babanggitin ko na sa inyo, ang pinakamahusay according to experts na massage oil, no, ay yung almond oil na cold pressed. Ano ibig sabihin nun? Almond oil, yung galing sa prutas ng almond, at yung oil na yon ay hindi dumaan sa heat process, hindi sa ininit, hindi sa sinunog, kung hindi piniga hanggang nakuha yung purity na yon, yun yung ginagamit pang masahe. So that's what also I've been hearing about the hilot, the virgin coconut oil. Kasi pagka sinunog mo na yan, niluto mo na yan, nasusunog din yung nutrients. No? Given a heat temperature na niluluto yung nutrients. Kaya what happens is nagiging pampadulas na lang siya, naging lubricant na lang siya. So it does not possess anymore yung tinatawag natin na kanyang nutritive value, wala na yon, nasunog na, niluto na, at saka yung kanyang exfoliation. Hindi niya na ma-exfoliate yung mga dead cells. Except lang, nagkakaroon na siya ng pampadulas, which is equal already to the mineral oil which is extracted from the bottom of the earth. Ayan. Oh, kaya pagka napag-usapan yan, sabihin nyo, mas maganda yung cold pressed na VCO. Meron yan, nabibili yan. Hindi ko alam kasi parang may nakita ako niyan dati na oil na nabili ko. Meron nakalagay na cold pressed process. Ganon, no? Yun yung mas recommended ng DOH, pero medyo mas may kamahalan. No? Sir, hindi po ba lahat ng VCO is cold compress po? May mga VCO na heat process ang ginamit. No? Niluluto muna nila. So, okay po, sir. Oo. Ngayon ko lang po nalaman yan. Thank you po. Opo. O kaya, tingnan nyo po kapag cold press yan, okay yan. Pero pag dumaan sa heat process, minsan di naman nila ini-indicate nung ganon. No? Yun ang mahirap. Kasi nadideceive tayo na, basta any BCO, okay yan. Pero depende pa rin sa process. Kasi pagka ang process niya ay heat, sunog na yung nutrients. Pero pag cold press, katulad nung almond oil, na pag cold press siya, talaga mas effective, pero kapatid, kaibigan, medyo mas mahal. Ayan, mas mahal yun. Sir, question po ulit, sir. Tuloy. Pwede Sige. ho ba nating masabing organic oil yung cold press na oil Natural po. na galing sa plant-based? Opo, natural po. Basta plant-based, organic. Organic po. Under organic po yan. Okay po. Oo, Opo, sir. ang hindi organic yung mga Johnson's Baby Oil kasi mineral oil po yan. Okay? Kaya mas mura. No? Mas mura yung, di ba? Magkakano din isang gano'n, no? 50 pesos yata o may makapagmasahe ka na ng client mo ng dalawa yata no, sa isang maliit na baby oil. Opo, Pero sir. yung VCO, kamahalan yon. Kaya nga ngayon, pag kayo ay LNT na at magmamasahe kayo, di ba, lalo na kung mga home service, huwag kayo may magsingin na mataas. No? Ang average ngayon ng home service, 500 na yata, di ba? Pero huwag nyo naman tipirin yung client. Ang mahal na singin mo, gagamitan mo siya ng Johnson's Baby Oil. Kawawa naman si client, no? Sir, ma-share ko lang po yung experience ko. Sige. Sa yacht po kasi, nadala ko na yung VCO sa yate na oil. Then, I-recommend ko po sa amo ko. Na-explain ko naman ng maigi yung niya. Then, nagustuhan po niya. Yung virgin coconut oil. Doctor po siya, sir. So, magkano binigyan niyang tip sa'yo?
Hindi na po kasi yung mismong owner po yun. Siya magpapasahod, sir. Pero nagustuhan niya po. Sobra. Kasi yung aroma po ng coconut is sobrang bango. Amoy na amoy mo talaga. Oo. Opo. Okay. Pagka ano kasi, ito naman na atin-atin lang to. Yung mineral oil, ang advantage niyan, madali siyang haluan ng mga scented, ng mga scents, I'm sorry. No? Yan yung madaling haluan ng scents. Ang challenge kay VCO o yung plant-based, mahirap siyang lagyan ng ibang scents. No? Kaya dapat maano nyo, kung ang gusto ng client ay bango, gamitan mo ng mineral oil, haluan mo ng scent. Bango yun. Pero pag ang sabi niya, gusto ko ng nutritive value ng aking na gagamitin na oil, then yun yung gagamitin mo, plant-based. No? You have the almond oil, avocado oil, the virgin coconut oil, the sunflower oil. Ito yon. Pero wala masyado siyang aroma o ng bango na di katulad na makuha natin doon sa hinahaluan po ng scented na oil, which is the mineral oil. Okay? Dito. Yes. Sir, yung lavender po, scent lang po yun. Hindi siya yung mismo. Scent po yun. Ang base niyan is mineral oil. Okay po, sir. Yung mga sandalwood, mga marami yan, di ba? Marami yan, iba't ibang oil. Yun lang po ang problema niyan, wala siyang nutritive value. Pambabango lang. No? Well, of course, anong tawag niyan? Yung mga homeopathy, kasama yan sa kanilang regimen. No? It's the said, pag naamoy, nare-relax. Yung ganon. Pero wala siyang nutritive value kasi ang base oil niya is mineral oil. Si Joseph, may statement siya. Sabi niya, sir, question, bakit ang cooking oil hindi pwedeng pang massage? Sir, pwede po pang massage ang cooking oil. Huwag mo lang sabihin sa client mo na galing sa kusina. Kasi oil-based din, din yan, plant-based yan eh. Pero may mga ibang cooking oil, di ba, na parang animal-based. Yun lang. Sir, ano po yung sa, sir? Sige. Go ahead. Sir. Opo. Ano po yung essential oil, sir? Essential oil. Yung essential oil, yung sinasabi nga natin na ang base niyan is the mineral oil. Kasi hinaluan po yan ng iba-ibang scents. Nakuha nyo? Mayroong sandalwood, mayroong peppermint, mayroong yung mga yun, mabango siya. Pero when it comes to the nutritive value, wala siyang kasustansya. Malinaw yun. Sir, I have a question po. Sige po. Sige po. May question. Tawag dito, kasi ang use po talaga ng essential oil is sabi nga po is pampabango. Now, would it be, tapos sabi niyo po may mineral oil po siyang kasama, but hindi naman po natin kailangan ng maraming essential oil, konti lang naman. Would it be possible to have a big ratio ng sunflower oil, then patakan na lang siya ng mga konting essential oil to have a signature scent sa body oils natin? Would it be alright? Alam mo kasi, Kulin talaga. Alam mo kasi, parang water, tubig at langis kasi ang dalawa eh. Alam mo ibig ko sabihin? What's this? Ang plant-based oil, hindi sila match nung ating essential scented oil. Nakuha mo? Hindi siya kaya minsan hirap yung di ba? Minsan yung iba, yung kanilang VCO haluan nila ng scent. Okay, pero hindi siya alam mo yon, yung tubig at langis, hindi siya talaga nag-gel. Yun. Kaya wala akong naririnig o nakikita na wala, di ba? Kayo din wala kayong mapansin na VCO na mayroon siyang sandalwood. Walang ganun eh. Kung mayroon man, siguro at the time na magmamasahe siya kamo ihalo, pwede, ewan ko lang kung pwede yon, pero hindi mo siya mai-store na may halo pong dalawa. It's either you're selling something like the VCO or the sunflower oil, mga ganon, or essential oil, scented oils
na yun nga, may mga sandalwood, may mga peppermint, may mga ganon, pero ang base oil talaga niyan para magtagpo yung dalawa, para magkaroon sila ng mixture na talagang pasok na pasok, yung ganon is the mineral oil. Kaya walang sustansya whatsoever kasi yan po ay mineral-based oil. I hope that answers your question po. Mahal po meron pong essential oil, mahal lang po. Kaya patak-patak lang dapat. Talagang hindi pwedeng concentrated yung essential oil kasi pag concentrated po, nakakasunog ng balat. Maliban sa mahal po yun. Nakakasunog po ng balat. Concentrated po yan eh. Sorry po. Opo. Okay? Yun po yung tanong. Ano po? Yun nga po yung tanong po kasi nga po, 'di ba, ang sabi niyo po kasi yung baga yung as a massage therapist po na kuwari hindi naman po magkakaroon ng deterioration ng oils. Pinakatakan namin siya ng ibang oil kasi po essential oil is to oil po, 'di ba? Hindi naman po siya water eh. Okay. Hindi po ba magkakaroon ng deterioration sa pinaka-carrier oil kung may konting patak ng pure essential oil? Ulitin natin, okay, yung essential oil, ang kanyang kapartner ay mineral oil. Kasi pag pinatak mo yun, kakalat yan sa buong mineral oil yung scent. Kaya mabango siya. No? Yun eh. No? Pero pagka nilagyan mo yung essential oil ng BCO, alam mo yon, di ba? Tubig at langis yan eh. Hindi naman sila, they are not meant for each other. Kaya hindi mo ma-expect na pag hinalo mo yung dalawa ay maging mabango the whole time kasi mabango rin. Kasi hindi nga sila nag-gel. Hindi sila nag-mix. Yung okay po, so bali po it means po na hindi po nagko-combine ng mineral oil and plant-based oil. Separate po sila. Hindi talaga Okay, nag-gets na po. Yes, hindi po. Sige, Ma'am Tin, you're raising your hand. Anong concern mo, Ma'am Tin? Tin, go ahead. Paki-unmute. Ma'am Tin, paki-unmute. I think you're raising your hand. Wala na? Sige, nawala si Ma'am Tin. May question. Sige, Christian May, go ahead. Kasi po sir, tanong ko lang po kung totoo po na makakos ng skin cancer yung mineral oil. Kasi halos kasi sa client ko sir, ayaw nila ng mineral oil. So plant-based po yung ginagamit ko sa kanila kasi takot sila na yun lagi magka-skin cancer daw. Skin cancer. I'm not an expert on oil, pero wala akong naririnig na gano'n. I do not know kung anong literature ang basis nila for saying na nakaka-skin cancer. Pero definitely, between the mineral oil and the plant-based oil, talagang superior benefit ang makukuha natin sa plant-based oil. Ayan. Kung baga sa mga Filipino farmers, kasi pa nakakatulong ka sa mga magsasaka na Pilipino, mas masustansya yung ating BCO. No? Ayun po. Skin cancer kasi, ang alam ko kasi exposure yan sa sunlight eh. No? Yan yun, yung mahilig maglota, tapos manipis na, maputing-maputi na siya, tapos nagpa-araw siya ng gano'n, talagang swak na swak yung UV ray kasi wala na siyang tagaharang eh, di ba? Sabi natin kanina, yung melanin, siya yung humaharang ng mga harmful ultraviolet rays. Kung puting-puti na yung ate, no? Lahat na ng pera, inubos niya sa pampaputi, pumuti na siya. Ngayon na dumaan siya sa init ng araw, talagang sagad sa kanya yung UV ray. Yan. Kung madalas na na-expose sa araw, yun magkakaroon ng skin cancer. Kasi wala na siyang protection eh. Nakuha niyo po yun? Okay, sir. Thank you. Kaya okay lang na maitim. Ako mas okay maitim kasi protected ka. Kahit na anong oras, pakalat-kalat ka sa kalye, buhay ka. Pero kung sobrang mong puti, pakalat-kalat ka sa kalye, wala kang payong, wala kang pwede yun ang skin cancer. I do not know if it has something to do with the oil, but most likely, based sa ating napag-aralan, it has really something to do with exposure sa sunlight, direct sunlight. Yan po. Okay.
Sige po, maraming salamat. And talagang very interesting yung topic na to, no? Kasi yun yung ginagamit natin sa pagmamasahe. Ayun. Marami pa tayong pwedeng aralin. Kaya lang, maiksi yung panahon natin, no? Kasi hinahabol natin pang DOH. So, at any rate, kung meron kayong ma-contribute, you just PM me or maybe shares with the group kung ano yung mga na tuklasan naman ninyo regarding dito sa mga oil na ginagamit natin sa pagmamasahe. So that will be all for now. Kung wala nang tanong, see you again tomorrow. And by the way, advance information, wala tayong class of Friday, but I might give a short quiz this coming Friday. Okay, so that's tomorrow pala. The day after tomorrow kasi Wednesday pa pala ngayon. Okay, so that will be all. Arigato! God bless. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.